Francesca's POV. Sabi nga nila, mahalagang pahinga. Kaya pinakinggan ko sila. Nagpahinga ako kahapon at ngayong araw, handa na akong lumaban muli. Nakapagpahinga ako, nakapag-isip ng maayos at naalis kong bigat sa isip ko. Papasok ako sa trabaho at kakausapin si Floyd ngayon. Nakakapanibago pa nga na hindi pa siya lumalapit sa akin kahit nang sabi nila ay magiging maayos ng lahat sa amin. May kumurot na insecurity sa dibdib ko. Baka nakalimutan niya na ako. Ang babaeng humalik sa kanya sa lobby, muli ko siyang naalala. Siya bang matagal niya nang hinahanap? Kung ganon, mali si na Isla at Hugo. Nang sabihin nilang mahal niya ako. Mukhang tuluyan na siyang naka-move on. Ang iniwang sakit ng kaisipang yon ay mabigat sa akin. Kailangan kong malaman ang totoo. Pagdating ni Josh, inaya ko siyang magkape sa break room. Alam kong siya ang makakasagot sa mga tanong ko. Francesca, kamusta ka? Tanong niya habang mabusising sinusuri ang mukha ko. Ayos lang ako, Josh. Salamat sa pag-uwi mo sa akin ng isang araw. Nawalan na ako ng malay bago pa tayo makarating. Pasensya na. Huwag ka nga magbiro dyan. Kaibigan mo ko't gagawin ko rin yon para sa sinumang kaibigan. Sa totoo lang, kinatuwa ko pa nga na nadala kita sa kama. Biro niya na may halong kapilyuhan, kaya natawa na rin ako. Salamat pa rin, pero may gusto kong itanong. Of course, ano yon? Sinong babaeng yon? Natigilan si Josh. Nakabiti ng kutsara sa lagayan ng asukal bago napabuntong hininga at tumingin sa akin. Alam kong alam niya kung sinong babae ang tinutukoy ko. Si Floyd na lang ang tanungin mo. Alam ko at itatanong ko rin sa kanya, pero ngayon tinatanong kong isang kaibigan. Uy, unfair, bulong niya. Saka ko inayayahang mupo sa mesa. Her name is Via. Siya ang girlfriend ni Floyd nung college kami. Niloloko siya palagi hanggang sa kami ni Hugo mismong nagpilit sa kanya na mahuli niya sa akto. Ginawa siyang tanga ni Via. Naging reckless siya at ang malala, sinama sa kung ano-anong gulo. Siya bang babaeng hinahanap niya noon? No, ibang babaeng hinahanap ni Floyd. Nakilala niya yon pagkatapos nilang magkahiwalay ni Via. Si Via ay bahagi lang ng kabataan niya. Nung nalaman nito na alam na ni Floyd ang lahat, tumakas siya papuntang Italy. Kasamang bago niya na, isang pintor. Bigla na lang siyang sumulpot noong nasa New York kami. Ano nangyari sa New York? Before anything else, tandaan mo, hiwalay kayo ng mga panahong yun at nag-date kayo ni Leo. Hindi ko aprobadong nangyari. Kinamumuhian kong babaeng yun pero may isang gabing pinatulan niya si Via. Huwag kang mag-alala, nag-ingat siya at hindi siya nakabuntis. Parang pinilipit ang puso ko. Kahit tama si Josh na wala kaming relasyon ng panahong nangyari yon, masakit pa rin. Hindi ko alam kung nakagaan ba ng loob yan, bulong ko. Kung nandito siya, siguradong may mas malalim pang dahilan. I agree, sagot niya. Hindi dahil gusto siya ni Floyd, kundi dahil siya mismo naghahabol. Hindi ako naniniwalang aksidente lang ang pagkikita namin. Inibistigahan namin. May nararamdaman pa ba siya para kay Via? Nagsisisi siya. Isa lang yun sa mga kabobohan ng isang lalaki na sakta ng pride. Hindi niya mahal si Via, pero delikadong babaeng yun. Hindi siya tanga gaya ni Felicity, kaya dinoble namin ang seguridad mo. Nag-usap pa kami bago ako tuluyang nagpasya. Josh, nasa opisina ba siya? Tanong ko, tumingin sa pinto ni Floyd. Ngumiti si Josh. Nandyan siya sa loob. Josh, 5 minutes is all I need. Hindi ako kumatok. Pumasok ako at nadatnan siyang nakaupo sa sofa. Puno ng papel sa harapan. Hindi siya tumingin sa pinto. Josh, not now. Simula niya pero pinutol ko. Sabi ni Josh, pwede akong pumasok. Mahal ko. Agad siyang napatingal at isang matamis na ngiti ang pinakawalan niya. Diretso akong lumapit, yumuko at hinalikan siya. Diyos ko, hindi ko maipaliwanag kung gaano ko siya na-miss. Huminga ako ng malalim pagkahiwalay ng labi namin at nanatiling nakatitig sa mga mata niya. Ano bang gagawin ko sa'yo? Bulong ko. Hindi para sa kanya yon, kundi para sa sarili kong pusong naguguluhan. Kung ibibigay ba o magtatayo pa ng pader. Alam mong akin ka at alam mong akin ako. Hanggang kailan pa natin pahihirapan ng isa't isa? Nasa iyo ang desisyon, mahal, pero hindi kita susukuan. Mainit ang hininga niya sa tenga ko. Hinalikan pang ilalim nito na naghatid ng kilabot sa katawan ko. Luluhod ako. Gagapang kung kailangan. Gagawin ko lahat para ipakita sa iyo na nagsisisi ako. Na mahal kita. Sinira ko lahat. Pero gusto kitang bawiin. Hindi ako titigil.
Umupo ako sa coffee table sa harap niya at hinilang mukha niya palapit. Nakita ko ang pait, pagsisisi at pagmamahal sa mata niya. Ang amoy niya, nakakaadik, nakakaaliw, nakakaakit ay bumalot sa akin. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagmadali. Hindi niya ako hinila, hinayaan niya ako magdesisyon. At yun mismo nagpatibay sa pasya ko. Hindi ko siya kayang bitawan, muling naglapat ang labi namin. Dinama kong initang tamis. Habang masinalikan ko siya, mas malinaw ang sagot. Sa mga bisig niya ang lugar ko. Pagkatapos, pareho kami naghabol. Nang hininga, tinitigan ko siya, naniniga sa mga matang yon. Hindi ko kayang mabuhay nang wala si Floyd. Ibig sabihin ba nito, pinatawad mo na ako? Tanong niya. Nakangiting parang batang inosente. Ibig sabihin, hindi ko kayang wala ka. Mapapatawad kita pero may konti pang atraso na kailangan mong igapang. Kahit na nakapagdesisyon na akong harapin ang lahat at bumalik sa'yo, may paliwanag ka pa rin dapat na gawin. Babalik ka na sa akin? Oo, basta tapusin mo ng kasal na yon. Ayoko may kaagaw ako sa'yo. Tapos ng palabas na yon, gagawin ko lahat ng gusto mo. Ang hindi ko lang kaya ay mawala ka, hindi ko yun kakayanin. Mahal kita, Francesca Moretti. Hindi ko dapat sabihin pero mahal din kita. Tumunog ang cellphone niya. Napangiwi siya, Juarez yun at mahigpit ang sinabing kailangan nilang mag-usap ng personal. Habang kinakausap niya ito, bumaba ako sa hita niya, tumayo ng maayos at bumalik sa opisina ko. Makakapaghintay kami hanggang uwian. Magte-text sana ako para yayain siya mag-lunch pero pumasok mismo si Juarez sa opisina ko. Wala pa man siyang sinasabi, may kakaiba na akong hinala. Mr. Juarez, ayos ka lang ba? Tanong ko dahil nakita ko maputla at kinakabahan siya. Francesca, tumingin siya sa akin at tila may gustong sabihin pero pumikit at umiling. Si Hugo ba nandito? Kailangan ko siyang makausap agad. Sandali lang, gusto mo ng tubig? Balisa ka. Hindi na, si Hugo na lang. Tinawagan kong boss ko at pinapasok siya. Agad na pumasok si Juarez at sinara pa ang pinto. May kakaibang kaba ako nararamdaman. Ime-message ko sana si Floyd pero pumasok si Jackie dalang mga papel kaya naging abala ko. Maya-maya lumabas si Hugo at Mr. Juarez, parehong tila naging bal. Iwala silang sinabi sa akin, lalong tumindi ang kaba ko. Mula sa desk ni Jackie nakita ko sina Floyd, Josh, Mr. Juarez at Hugo na naghihintay sa harap ng elevator. Inutusan pa ni Hugo ang mga gwardiya na bantayan ako. Ano nangyayari? Bulong ko ng lalamig. Saan sila pupunta, Jackie? Tanong ko na malakas habang sumasarang pinto ng elevator. Hindi ko alam, basta sabi nila hindi na sila babalik ngayong araw. Sagot niya, nakakunot ang noo. Ang weird, mahina akong bulong at bumalik sa opisina ko na may mabigat na kaba sa dibdib. Hugo's POV. Tuwang-tuwa si Floyd kahapon bago matapos ang araw. Tuloy na namin nakumbinsi ni Josh na paalisin si Via sa building premises bago pa niya kausapin si Francesca. Hindi na ito tumigil sa kakatawag sa kanya sa personal number niya. At alam namin na magiging gulo kung hindi niya ito haharapin. Si Josh ang nagpumilit na ayusin na muna yon. Dahil kung hindi, si Francesca lang ang lalo pang masasaktan. Sa huli pumayag si Floyd. Nangako mga tiyahin ni Josh na ngayong gabi makukuha ng sagot na hinihintay nila. Dahil ngayong araw ay pupunta sa salon ang nani ni Via at doon kami umaasang may balita kaming makukuha. Habang wala pa, naghihintay lang magagawa namin. Sobrang dami ng trabaho ko kaya umaasa akong mabilis lilipas ang mga oras. Nang makita ko si Francesca na payap at kalmado sa desk niya, nakahinga ako ng maluwag. Mukhang mas maayos na siya ngayon kaysa sa mga nagdaang araw. Nagpalitan lang kami ng ilang salita bago ako pumasok sa opisina ko. Ilang sandali pa tumunog ang telepono. Si Jackie yun. Ayon sa kanya, nasa kabilang linya si Nilo Gaston. Halos magkaedad lang kami ni Nilo. Nilo, kaibigan, kumusta ka? Masigla kong bati. Yugs, natatawa niyang tugon. Medyo nahihiya ako sa'yo. Natagalan ng pinagawa mo sa akin. Sobrang disente ng dalagang yun. Natigilan ako, saka naalala ko anong tinutukoy niya. Sa totoo lang nakalimutan ko na yon. Nalaman namin na frame lang siya at maayos ng lahat. Nakabalik na rin siya dito sa trabaho. Matagal ko ng kaibigan si Nilo. Chief of Police siya ng lungsod. Nung gumuhong mundo ni Francesca at pinatalsik siya ni Floyd, siyang hiningan ko ng tahimik na investigasyon tungkol sa nakaraan niya. Oo, pina-background check ko siya pero nakalimutan ko na yon. Sa dami ng mga nangyayari, hindi ko na naging priority yon. Buti naman, sagot ni Nilo, lumambot ang tinig niya. Kasi dapat sana sasabihin ko sa'yo na bukod sa magandang babaeng yon,
Ang pinakatapat at pinaka-straightforward na nakilala ko. Yun din na natuklasan namin. Nahiya kong amin. Pasensya na't hindi kagad kita tinawagan. Sobrang magulo lang dito. No worries. Naging magandang pagsasanay din yun sa mga tauhan ko. Sobrang tahimik niya, walang social media. Galing sa simpleng pamilya pero napakabuting tao ng mga magulang niya na nasa Batanes ngayon, retired at may farm. Magandang marinig yan, nakangiti kong sagot. Ipapadala ko pa rin ang ulat para may kopya ka. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. It bothers me. Napabuntong hininga siya, halos para sa sarili na lamang nagsasalita. Naninikip ang dibdib ko. Ano ang ibig mong sabihin, Milo? Magaling ang mga tauhan ko. Kaya nilang magkalkal ng datos mula sa pagkabata o mga nangyaring ayaw na sanang pag-usapan pa. Pero nagawa nila. Napaisip kasi ako, wala sa karakter niya eh. Paanong isang responsableng dalagay napunta sa isang masquerade ball at nabuntis na lalaki na hindi niya nakitang muka? Napabangon ako at nanlamig ang dugo. Anong sinasabi mo, Nilo? Halos pabulong ang tinig ko. Yun ang kwento, 3 taon na nakalipas sa taunang masquerade ball ng lungsod. Alam mo yun? Pumunta siya, nakakilala ng isang stranghero at nabuntis. Naging chismis yun nung lumaki ng tiyan niya sa kanila. Ang ex-boyfriend niya, isang walang hiya. Nagbido pa sa isang opisyal ko sa bar na dayuhin nilang lugar nila. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nilo, kailangan ko kaagad ng report na yan. Bakit? May mali ba? Hindi mo naman siya tatanggalin dahil dito, hindi ba? Hindi, nagmamadali kong sagot. Pero sa palagay ko, alam ko kung sinong ama ng batang yon. Ipapadala ko kaagad at kapag nakumpirma mo, sabihin mo sa akin ang naging resulta. May litrato pa siya mula sa ball. Napakaganda niya doon. Dumalaw ka minsan. Magbonding naman tayo. Salamat, Nilo. You're the best. Pagbaba ko ng telepono, nakita ko na nasa email ko ng report. Agad kong dinownload ang file at binasa yon. Pagdating sa bahagi tungkol sa masquerade, natigilan ako. Namuo ang luha sa aking mga mata. Kung totoo ito, kapag sinabi ko, magbabago ang lahat. Gumawa ako ng hard copy ng report. Sinilid sa folder at tatayo na sana nang muling tumunog ang telepono. Boses ni Francesca ang narinig ko. Gusto daw akong kausapin ni Juarez. Maya-may dumating si Juarez sa opisina ko, halatang balisa. Alam kong hindi mo inaasahan to, pero kailangan ko ng tulong mo. Sa itsura mo mukhang napaka-urgent niyan, sabi ko habang tinuturo ko upuan. Tama ka, hindi ko alam kung paano harapin to. Napakalaking balita nito. Isa na namang bomba? Bulong ko, ano na naman? Hindi ko kayang sabihin kay Floyd, kaya ako pumunta sa'yo. Nanginginig ang tinig niya. Tungkol ba ito sa aksidente ng mga magulang niya? Hindi pa. Tungkol ito sa babaeng matagal niyang hinahanap. Dumating ng report, inabot niya sa akin ng folder. Kinuha ko yun at nanginginig ang kamay habang binubuklat. Nanikip ang lalamunan ko na maramdaman kong pinsalang idinulot ni Andres sa pagharang sa investigasyong ito. Ang lalaki yun ang dahilan kung bakit nagdusa ng matagal ang kaibigan ko. Kailangan natin kausapin si Floyd pero hindi dito, narinig kong sabi. Hindi pwedeng sa kumpanya. Sa bahay ko na lang, tatawagin kong iba. Kailangan niya tayo. Pinakita ko rin ang report ni Nilo at may isa pa. Nung sumabog ang gulo kay Francesca, pinaimbestigahan ko siya sa kaibigan kong hepe. Ngayon lang dumating ang resulta. Binasa yun at lalo pang namutla. Mas nanginig pa siya kaysa sa akin. Nagkasundo kami magkita sa bahay ko. Umalis siya dalang 2 report. Tinawagan ko sina Jaime at Nando. Pinapunta ko sila kagad doon. Paglabas ko, sinabi ko kay Jackie na hindi na ako babalik. Saka dumiretso sa opisina ni Floyd. Nandun na rin si Josh. Bro, kailangan nating pumunta sa bahay ko. Ngayon na, emergency to. Ano? Tumingin siya mula sa computer niya, halatang nag-aalala. Ayos ka lang ba? Para kang lutang. May nangyari ba? Hindi ako ayos. Halika na, iwan mo na lahat at sumama ka sa akin. Kinakabahan ako. Ligtas ba si Francesca? Ligtas siya. Kalmado at nagtatrabaho sa opisina. Tara na. Sige, tumayo na rin siya. Gagamitin natin ang driver ko. Saka ko tumingin kay Wilbert. Huwag mong iiwan si Francesca. Nandun bang isa pang gwardiya sa tinitira niya? Opo, sir. Huwag kang mag-alala. Hindi sila makakalapit. Ni isa sa kanila. Good. Sumakay kami sa elevator. Hindi ako tinantanan ni Floyd ng tingin. Halatang nababahala siya sa ganitong eksena. May bagong report si Juarez. Urgent, sabi ko na lang para tigilan niya na ako. Sige, pero parang iba mahina niyang tugon. Maintindihan mo rin mamaya, bulong ko. Tahimik ang biyahe. Pagdating sa bahay ko, nandun na si Juarez.
Naka-video call si Marie sa laptop niya. Nandun din sina Jaime, Josh at Richard. Lahat ay naguguluhan at naghihintay sa kasagutan para sa urgent meeting na ako ang may pasimuno. Floyd's POV. Kakaibang kinikilos ni Hugo. Balisa siya. Halos desperadong galawan. Pagdating namin sa bahay niya, nadatnan ko hindi lang siya at si Juarez ang naroon, kundi pati sina Jaime at Richard. Lalong lumakas ang kaba ko. Teka lang, kanina pa ako nagtatanong Ano nangyayari? Tanong ko. Nagsisimula ng kumabog ang dibdib ko sa tindi ng kabang nararamdaman ko. Maupo ka, mariing sabi ni Hugo at sumunod naman ako.